Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 241. Tingnan mo, pareho tayong walang trabaho ngayon. Bakit hindi mo ibalik ang bahay sa tabi mo? Makakatipid din tayo kung magkakasama tayo, di ba? Ibinaling ni Guuliang ang kanyang mga mata at sinabi kay Joe Roland. Humihingi ka ba ng pambubugbog? Ngumisi si Joe Roland. Gayunpaman, bagaman sinabi niya ito, isinasaalang-alang din niya ang opinyon ni Guuliang. Natural na seryoso siya kay Guuliang. Bukod dito, nakikita rin niya na taos-puso si Guuliang sa kanya. Ngayong pareho silang walang trabaho, alang-alang sa kinabukasan, dapat talaga silang mag-ipon ng pera. Si Guuliang ay may 2 silid tulugan at 1 sala. Kahit na lumipat siya, maaari siyang matulog ng hiwalay sa kanya. Bukod dito, naniniwala rin siya na hanggat hindi siya pumayag, hindi siya pipilitin ni Guuliang. Hindi imposibleng lumipat ako, ngunit maaari kang magkaroon ng ibang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, sinabi ni Joe Roland. Oo naman, mabilis na saad ni Guuliang. Casual lang ang pagkakasabi niya. Hindi niya inaasahan na talagang papayag si Joe Roland na ikinatuwa niya. You can rest assured, hanggat hindi ka pumayag, hindi ako makikialam. Muli siyang niluraan ni Joe Roland. Pagkatapos noon, inibang niya ulit ang topic. Sige, kumain ka na. Pagod ka siguro sa paghahanap ng trabaho nitong 2 araw. Hindi ako naghahanap ng trabaho. Umiling si Guuliang. Lumabas ako para maghanap ng pabrika kasama si Madman. Anyway, kailangan niyang hayaang tumulong ang kanyang kasintahan, kaya hindi ito itinago ni Guuliang. Maghanap ng pabrika. Gusto mo bang magtrabaho sa isang pabrika? Nagtatakang tanong ni Joe Roland. Kahit na mahirap makahanap ng trabaho, sa antas ni Guuliang at Huang Feng, hindi sila dapat pumunta sa isang pabrika. Hindi, umiling si Guuliang at sinabing, gusto ni Frenzy na magsimula ng sarili niyang negosyo. Pagkatapos, hiniling niya sa akin na sumama sa kanya. Pumayag ako at kinuha ko ang lahat ng ipon ko. Hindi mo naman ako masisisi kung hindi ko sinabi sa iyo noon, di ba? Walang pakialam si Joe Roland na magalit. Mabilis siyang nagtanong, anong negosyo? Hindi ba mas mahirap magsimula ng negosyo kaysa maghanap ng trabaho? Isa pa, hindi mo ba sinabi na si Huang Feng ay walang gaanong pera? Panipi, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang pera. Mga 2 milyon. Bagamat hindi ito marami, sapat na sa ngayon. Ang gagawin natin ay mag-produce ng sewage treatment equipment. Sinasabi ko ito sa'yo dahil gusto kong tumulong ka bukas. Parang ayaw mag-resign ng loko sa loob ng maikling panahon. Hindi ko kayang mag-isa, sabi ni Guuliang. Kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla. Medyo nagulat si Joe Roland. Hindi pa siya nakakaranas ng mga ganitong bagay. I don't understand these things at all. Hindi mo rin naman naiintindihan di ba? Bakit bigla mong naisip ang gawin ang bagay na ito? Panipi, likas na nag-aalala si Joe Roland. Bagamat wala pa siyang ginagawa kay Guuliang, sila ay magkakaibigang lalaki at babae kung tutuusin. Kinailangan niyang isipin ang kinabukasan nilang dalawa. Hindi siya tumutol kay Guuliang na magsimula ng isang negosyo, ngunit hindi bababa sa ito ay dapat na isang industriya na pamilyar sa kanya. Itong sewage treatment, hindi nila naiintindihan dati. Hindi ko masyadong naintindihan noon. I spent some time in the past 2 days to understand it well. The reason why I'm doing this is that Madman got the production materials of a sewage treatment equipment. Narinig ko mula sa kanya na kung ang bagay na iyon ay ginawa, ito ay mas advanced kaysa sa mga nasa merkado. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta, sabi ni Guuliang. Napaka-confident niya. Hindi naniwala si Joe Roland. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi. Mukhang isang tao na biglang makakaisip ng ganoong magandang bagay. Ayon sa pagkakaintindi ko sa Madman, hindi siya magyayabang. Kahit na ang aktwal na produkto ay hindi kasing ganda ng sinabi niya, tiyak na hindi ito magiging masama. Kaya dapat na mas mahusay kaysa sa mga nasa merkado, sabi ni Guuliang. Hindi tulad ni Joe Roland, si Joe Roland ay hindi kilala si Huang Feng sa loob ng mahabang panahon, ngunit kilala niya si Huang Feng sa loob ng ilang taon. Alam niya kung anong uri ng tao si Huang Feng.
Sana nga, ipinuhunan ng kanyang kasintahan ang lahat ng kanyang ipon dito, at plano rin niyang pagsikapan ito. Natural na ayaw niyang mabaigo ang proyektong ito. Pumunta ka sa akin bukas sa pabrika. Siguradong maraming bagay kamakailan. Hindi kayang alagaan ng baliw ang magkabilang panig. Medyo abala ako, sabi ni Guo Liang. Okay, walang problema. Naisip ito ni Zhou Ruolan at sinabi. Anyway, wala siyang trabaho ngayon. Wala siyang ideya tungkol sa bago niyang trabaho. Magandang ideya na pumunta sa kanilang pabrika. Si Huang Feng ay nanirahan ng medyo malayo kaysa kay Guo Liang, kaya nang sina Guo Liang at Zhou Ruolan ay nag-e-enjoy sa kanilang 2 taong mundo, kakapasok lang niya sa komunidad. Wuuu! Nang si Huang Feng ay bumaba sa gusaling tinitirhan niya, malabo niyang narinig ang isang pinipigilang sigaw. Sino ang nagtatago sa labas at umiiyak sa gabi? Nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi sinasadyang naglakad patungo sa direksyon ng pag-iyak. Sa sulok ng isang maliit na parisukat sa hindi kalayuan, nakita ni Huang Feng ang isang figure na nakalupasay sa lupa na ang kanyang ulo ay nakabaon sa pagitan ng kanyang mga paa. Ang kanyang mga balikat ay patuloy na nanginginig, at may isang pagsabog ng pag-iyak. Nakita ni Huang Feng na gustong umalis, na pamilyar ang figure at lumakad ito. Habang papalapit siya, halata ang pag-iyak. Sa wakas ay natukoy ni Huang Feng kung sino ang figurang ito sa tulong ng mahinang mga ilaw ng kalye sa paligid. Guo Mengan, pansamantalang tumawag si Huang Feng. Matapos marinig ng figure ang mga salita ni Huang Feng, tumigil ang pag-iyak. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng nang walang laman. Hanggang sa makita niya na ang tao ay si Huang Feng, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo sa gulat at patuloy na pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Gayunpaman, habang pinupunasan niya, mas maraming luha ang naroon. Ang pakiramdam na ibinigay ni Guo Mengan kay Huang Feng ay palaging medyo tahimik, kahit introvert. Mukhang hindi niya gusto at hindi niya pinangarap na magkaroon ng masyadong maraming komunikasyon sa mga hindi pamilyar na tao. Sa ganitong paraan, bagamat maaari niyang protektahan ang kanyang sarili sa isang tiyak na lawak, humantong din ito sa kanyang kawalan ng maraming kaibigan. Kung mayroon man, walang paraan upang makahanap ng kausap. May problema ba sa'yo? Umupo si Huang Feng sa tabi ni Guo Mengan. Gusto niya itong bigyan ng tisyo, ngunit nagulat siya na parang wala sa kanya ang bagay na iyon. Hindi umimik si Guo Mengan, ngunit tahimik niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kung meron man, pwede mong sabihin. Baka makatulong ako. Kahit hindi ako makatulong, pwede mong sabihin. Mas gaganda ang pakiramdam mo sa puso mo. Nagpatuloy si Huang Feng. Hindi pa rin nagsasalita si Guo Mengan. Medyo napahiya si Huang Feng. Ang dami niyang sinabi, pero parang ayaw niya itong kausapin. Gayunpaman, si Guo Mengan ay halatang masama ang pakiramdam ngayon. Marahil ay ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang mga bagay. Biglang naisip ni Huang Feng 2 araw ang nakalipas, noong gabi ng pagbibitiw ni Guo Liang. Sabi niya, tungkol ba sa trabaho? Kabanata 242, paano mo nalaman? Si Guo Mengan ay tumingin kay Huang Feng nang may pagtataka at bamulong. Totoo ba yun? Medyo nagulat din si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na talagang nag-resign si Guo Mengan dahil sa trabaho. Nakita ko si Liang Zi. Hindi ba siya nag-resign? Sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa trabaho. Sabi ni Huang Feng. Nakinig si Guo Mengan at muling ibinaba ang kanyang ulo. Gayunpaman, alam din niya kung bakit sinabi lang iyon ni Huang Feng. May ginawa na naman ba si boss? Tanong ni Huang Feng. Hindi umimik si Guo Mengan sa pagkakataong ito. Siya at si Huang Feng ay magkaibigan din. Ngayong naiintindihan na ni Huang Feng ang kanyang sitwasyon, hindi na niya ito itinago. Ayon sa pagsasalaysay ni Guo Mengan, alam din ni Huang Feng ang kanyang karanasan. Matapos masampal ni Zhou Ruolan sa publiko ang dating amo ni Guo Liang, hindi niya napigilan ang kanyang pag-uugali. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang mga koneksyon para paalisin sina Guo Liang at Zhou Ruolan, ngunit pagkatapos malaman na sina Zhou Ruolan at Guo Mengan ay matalik na magkaibigan, itinuon din niya ang kanyang paningin kay Guo Mengan. Bukod dito, napansin niya noon si Guo Mengan, at ngayon ay gusto na niyang kumilos sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lalaki ay hindi kumilos ng padalos-dalos.
Sa halip, matapos imbestigahan ang sitwasyon ng pamilya ni Guo Mengan, tinawagan niya si Guo Mengan kaninang hapon at direktang sinabihan si Guo Mengan na maging manliligaw niya. Kung hindi, tatanggalin niya ito. Nasa kanayunan pala ang pamilya ni Guo Mengan. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya. Malaki ang ginastos ng kanyang mga magulang para suportahan siya sa kolehiyo. Nagkaroon din siya ng isang nakababatang kapatid na lalaki na ngayon ay nasa 3 taon ng junior high school. Sa susunod na taon, mag-high school na siya. Maganda ang mga marka ng kanyang nakababatang kapatid, at nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral sa isang mahalagang paaralan. Gayunpaman, sa kasong iyon, tiyak na hindi maliit na halaga ang perang kailangan. Sa kakayahan ng mga magulang ni Guo Mengan, hindi talaga nila ito kaya, lalo pa ang pag-aaral sa kolehiyo. Sa makatuwid, ang kasalukuyang trabahong ito ay napakahalaga kay Guo Mengan. Kailangan niyang kumita ng pera, hindi lamang para masuportahan ang sarili, kundi para mabayaran din ang kanyang pamilya at matulungan ang kanyang nakababatang kapatid na makapag-aral ng kolehiyo. Sa makatuwid, hindi siya madaling mawalan ng trabahong ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtiis pa rin siya nang malaman niyang may mga ideya ang amo ni Guo Liang tungkol sa kanya. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw niyang magbitiw. Gayunpaman, ang mga salita ng kabilang partido ngayong hapon ay naglagay sa kanya sa isang desperado na sitwasyon. Ang kabilang partido ay malinaw na alam na ang kanyang sitwasyon at alam na kailangan niya ang trabahong ito na may magandang kita, kaya ginamit niya ito upang takutin siya. Ito rin ang dahilan kung bakit umiiyak si Guo Mengan dito ngayong gabi. Talagang mapanloko ang lalaking ito, sabi ni Huang Feng pagkatapos makinig sa mga salita ni Guo Mengan. Halatang handa ang lalaki sa pagkakataong ito, at hindi niya intensyon na gumamit ng puwersa, ngunit ito ay mas malas. Kailangan ko ang trabahong ito ngayon, at kailangan ko ring kumita, sabi ni Guo Mengan. Sa katunayan, si Guo Mengan ay bihirang magkaroon ng mga aktibidad na panlipunan upang makatipid ng pera at magbigay ng mas maraming pera sa kanyang pamilya. Napakahirap para kay Huang Feng na makita siya sa bar ng 2 beses, dahil magkaibigan sila ni Zhou Ruolan. Ito ay tiyak na dahil dito na si Guo Mengan ay bihirang makipagkaibigan, dahil siya ay natatakot sa mga hindi kinakailangang gastos. Sa mga taon ng kanyang unibersidad, hindi siya nakikipag-date. Ang lahat ng kanyang libreng oras ay ginamit sa paggawa ng mga part-time na trabaho, at ang perang kinita niya ay ginamit para sa kanyang sariling tuition. Bagamat palagi siyang pagod, hindi niya sinisisi ang kanyang pamilya. Sa halip, labis ang pasasalamat niya sa kanyang mga magulang. Alam niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya, at ginawa ng kanyang mga magulang ang kanilang makakaya. Sa simula, kapag ang kanyang pamilya ay may problema, ang kanyang mga magulang ay nagpumilit na hayaan siyang makatapos ng kanyang pag-aaral sa unibersidad. Sa puso lang niya naramdaman ang pasasalamat. Dahil dito, gusto niyang kumita at magtrabaho ng husto pagkatapos niyang makapagtapos ng unibersidad. Gayunpaman, ang unibersidad kung saan siya nagtapos ay hindi kasing ganda ng kay Huang Feng. Bukod dito, wala siyang matibay na background at ayaw makipagkaibigan, kaya napakahirap para sa kanya na ma-promote. Ngayon, ang trabahong mayroon siya ngayon ay napakaganda pa rin sa kanyang paningin, kaya nag-atubili siyang talikuran ito. Nang marinig ang mga salita ni Guo Mengan, hindi sinasadya ni Huang Feng na maliitin siya. Ito ay isang napakamatulungin at malakas na batang babae. Kung hindi lang dahil sa sobrang pressure kamakailan, hindi siya magtatago dito at iiyak mag-isa. Kung kailangan mo ng pera, pwede akong magpahiram sayo. Pagkatapos ng lahat, sila ni Guo Mengan ay magkaibigan. Hindi siya maaaring maging isang walang pusong tagamasid. Gayunpaman, ito ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Ang problema ngayon ay kung gusto mong magpatuloy sa trabaho doon o hindi. Si Huang Feng ay maaaring magpahiram sa kanya ng pera, ngunit hindi niya ito mapapahiram sa lahat ng oras. Sa makatuwid, kung mayroon siyang kahinaang ito sa mga kamay ng kabilang partido, maaari siyang banta ng kabilang partido anumang oras. Sa makatuwid, umaasa pa rin siya na maaaring magbitiw si Guo Mengan. Siyempre, kung magre-resign siya, hindi ganoon kadaling maghanap muli ng magandang trabaho. Hindi niya magawa ang desisyon para sa kabilang partido. Siyempre, ayoko na ituloy ang trabaho ko doon. Sinabi ni Guo Mengan nang hindi nag-iisip, gayunpaman, ayoko nang humiram ng pera mo.
Napag-isipan ko na, maghahanap ako ng trabaho sa loob ng 2 araw. Kahit na ang sweldo ay hindi kasing ganda ng kasalukuyang sweldo, magagamit ko ang aking libreng oras sa paggawa ng mga part-time na trabaho. Lagi akong makakaligtas. Kung siya ay nagbago ng isang bagong trabaho, hindi banggitin kung ang paggamot ay hindi maaaring maging kasing ganda ng kasalukuyang isa, kahit na ito ay maaaring maging mas mahusay, mayroong isang panahon ng pagsubok sa simula. Tiyak na mas mababa ang sweldo. Bukod dito, mas mahirap maghanap ng trabahong may kaparehong sweldo gaya ng sa kasalukuyan. Hindi inakala ni Huang Feng na magiging ganoon kalakas si Guo Miangan. Direkta niyang tinanggihan ang tulong nito. Hinangaan niya ito sa kanyang puso. Well, ngayon lang ako nakabili ng factory sa Liangzi. Kung payag ka, subukan mo doon. Pupunta rin si Zhou Ruolan. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Dahil ayaw ni Guo Miangan na tanggapin ang kanyang pera ng direkta, maaari niya itong bigyan ng trabaho. Bagamat hindi kalakihan ang pabrika ngayon, mayroon ng ideya si Huang Feng na palawakin ito. Hindi lang siya mag-recruit kay Guo Miangan. Pagkatapos nito, magpapatuloy siya sa pangangalap ng iba. Kahit na ang mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay nabili ng mas mababa kaysa sa kanyang inaasahan, gagamitin niya ang iba pang pera na nakuha niya mula sa kahon ng imbakan upang palawakin. Hindi siya makukuntento sa isang maliit na pabrika lamang na may mahigit 20 tao. Dahil gusto niyang palawakin, ang reserba ng mga talento ay dapat isagawa ng maaga. Hindi na siya makapaghintay hanggang sa siya ay lumawak bago mag-recruit ng mga tao. Ito ay masyadong abala. Pabrika. Tumingin si Guo Miangan kay Huang Feng na may ilang pagdududa. Halatang hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni na Huang Feng at Guo Liang. Gayunpaman, parehong naroon sina Guo Liang at Zhou Ruolan, at si Huang Feng ay isa ring mabuting tao. Hindi siya magsisinungaling sa kanya. Dahil dito, nagkaroon siya ng maraming curiosity tungkol sa pabrika na hindi pa niya nakikita. Ibibigay ko sa iyo ang address. Pwede mo nang puntahan bukas, sabi ni Huang Feng. Bagamat gusto niyang tulungan si Guo Miangan dahil sa kabaitan, kailangan din ng bagay na ito ang kanyang pahintulot. Kabanata 243. Salamat. Pasasalamat na sabi ni Guo Miangan. Nararamdaman niya na talagang gustong tulungan siya ni Huang Feng. Wala siyang maraming kaibigan. Nang makatagpo siya ng ganoong bagay ngayon, walang makakausap. Sa orihinal, mayroon pa ring Zhou Ruolan, ngunit kalalabas lang ni Zhou Ruolan. Naisip niya na hindi magiging maganda ang kanyang kalooban, kaya hindi siya pinuntahan ni Guo Miangan. Hindi niya lang inaasahan na nang magtago siya sa sulok at umiyak, nakita siya ni Huang Feng. You're welcome. Balik na tayo, sabi ni Huang Feng. Hindi man masyadong malamig ang panahon sa gabi, mas marami pa rin ang lamok sa sulok na ito. Nakasuot siya ng short-sleeved shirt. Malinaw, hindi ito komportable. Matapos sabihin kay Huang Feng ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, ipinakilala rin siya ni Huang Feng sa isang trabaho. Bagamat ang mga alalahanin sa kanyang puso ay hindi pa ganap na naalis, ito ay mas mabuti kaysa dati. Mas maganda rin ang mood niya. Sabay na naglakad pabalik ang dalawa. Sa elevator, dalawa lang ang tao. Tumingin si Guo Miangan kay Huang Feng sa tabi niya. Medyo namula ang mukha niya. Hindi niya ito kilala sa loob ng mahabang panahon, ngunit tinulungan siya nito ng ganito. Sa pag-iisip ng bagay noon, gusto ni na Zhou Ruolan at Guo Liang na itugma siya kay Huang Feng, hindi maiwasang magkaroon ng ilang mga iniisip si Guo Miangan. Hindi nagtagal ay dumating na si Guo Miangan. Sinabi ni Huang Feng, bumalik ka at maligo ng mabuti. Matulog ka ng maaga at kalimutan ang mga hindi masayang bagay na iyon. Bukas ay isang bagong simula. Salamat, sabi ni Guo Miangan. Oo, bukas ay maaaring isang bagong buhay para sa akin. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay, at dahan daw ang sumara ang pinto ng elevator. Sa wakas ay hindi na nagkita ang dalawa. Hindi inaasahan ni Huang Feng na inayos na niya ang pagpasok ng tatlo sa kanyang mga kakilala sa pabrika noong kabibili pa lang niya nito. Gayunpaman, para sa sitwasyong ito, hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali. Kung marami pa siyang kakilala, aayusin pa niya ang pagpasok nila sa pabrika kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Dahil sa storage box, marami siyang makukuhang magagandang bagay sa hinaharap. Ang kanyang sariling negosyo ay hindi rin maliit. Tiyak na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa.
Sa oras na ito, kailangan niya ng maraming katulong. Ang paggamit ng mga kakilala o kahit na mga kaibigan bilang mga katulong ay palaging mas mahusay kaysa sa paggamit ng mga estranghero. Ang kanyang sariling mga bagay ay hindi dapat maging masama. Sa kasong ito, kailangan lang niya ng mga mapagkakatiwalaang tao. Mas maganda kung papayag si Yumo na sumama. Napaisip si Huang Feng habang binubuksan niya ang pinto. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, alam niyang imposible iyon. Ang kanyang kasalukuyang maliit na pabrika ay mayroon lamang mga 20 katao. Kung ikukumpara sa Changzhou Group, napakalayo nito. Bukod dito, ang Changzhou Group ay itinatag ni na Yumo at Xi Mengzhou. Si Yumo ay isa sa mga nagtatag, at kaibigan lang niya ito. Hindi niya isusuko ang sarili niyang negosyo para tulungan siya. Kung talagang katulad ng sinabi ni Tang Mazo, magandang ideya na ituloy si Yumo bilang kasintahan. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya kailangang isipin para malaman kung gaano kahirap ituloy si Suyamo. Dahil masyadong maganda ang kondisyon niya, siguradong maraming tao ang maghahabol sa kanya, at hindi niya talaga may kukumpara ang mga taong iyon. Pagbukas pa lang niya ng pinto, tumakbo si Xiao Bai at tumalon sa mga bisig ni Huang Feng. Ang maliit na lalaki ay lumaki ng napakabilis. Noong una, kasing laki lang ng palad niya, pero ngayon ay mahigit 30 sentimetro na ang taas niya. Bukod dito, ang maliit na lalaki ay napakatalino at naiintindihan ang kanyang mga salita. Sige, alam kong nagugutom ka. Bumaba ka na dali, ihahanda kita ng makakain mo. Sabi ni Huang Feng habang hinihimas ang malambot na balahibo ni Xiao Bai. Gayunpaman, kumalas si Xiao Bai sa kanyang mga bisig at ipinikit pa ang kanyang mga mata, tumangging bumaba. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang gagawin sa kanya, kaya maaari lamang niya itong dalhin upang maghanda ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos ihain si Xiao Bai, bumalik si Huang Feng sa kanyang kwarto pagkatapos kumain. Gayunpaman, medyo nanlumo siya dahil wala na naman siyang nakita sa storage box. 2 magkasunod na araw na ang lumipas, at wala siyang nahanap. Si Huang Feng ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, kahit na masama ang pakiramdam niya, walang magawa si Huang Feng. Ang kahon ng imbakan ay napakabagal, at wala siyang magagawa tungkol dito. Habang si Huang Feng ay nasa masamang kalooban, may isa pang tao na mas masama ang pakiramdam kaysa sa kanya. Ang taong ito ay si Ouyang Xingwen, na naging pag-iisa. Bang! Medyo nairita si Ouyang Xingwen habang inihagis niya sa lupa ang isang florera sa kanyang kwarto. Ang mamahaling bagay na ito ay nasira niya ng ganoon, at marami ng mga fragment sa lupa. Hindi na niya maalala kung ilang beses na siyang naghagis ng mga bagay na ganito. Lalong naiirita si Ouyang Xingwen nitong ilang araw. Matagal na niyang ininom ang Awakening Wisdom Pill, ngunit wala man lang siyang naramdaman. Hindi pa rin siya makakonekta sa mga mahiwagang elemento sa hangin. Tungkol naman sa panimulang meditation book, bumili siya ng isa pa. Ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit kung hindi siya makakonekta sa mga mahiwagang elemento, ito ay walang silbi kahit na ihanda niya ang panimulang aklat ng pagninilay. Hindi kaya wala akong kahit katiting na mahiwagang talento, at kahit ang Awakening Wisdom Pill ay hindi makakatulong sa akin. Si Ouyang Xingwen ay may malalim na pagdududa tungkol sa kanyang sarili. Hindi dahil walang nakainom ng Awakening Wisdom Pill dati. Kahit matagal, sapat na ang 1 linggo para may maramdaman. Nagtagal pa siya, ngunit hindi banggitin ang pagkonekta sa mga mahiwagang elemento at paglilinang, hindi niya maramdaman kahit kaunti. Paanong hindi siya mabalisa nito? Kahit na si Ouyang Xingwen ay karaniwang isang mayamang pangalawang henerasyon, hindi siya tanga. Natural na alam niya ang mga benepisyo ng paggising ng mahiwagang talento. Hindi banggitin, pagkatapos na maging isang salamangkero, siya ay igagalang saan man siya pumunta, at ito ay magiging komportable para sa kanya na gumawa ng mga bagay. Ang kanyang pagkakakilanlan ay magiging higit sa iba. Halimbawa, sa kanyang sariling pamilya, kung hindi siya maaaring maging isang salamangkero, ang kanyang katayuan ay bumagsak. Bagamat isang anak lamang ang kanyang ama, maraming kapatid ang kanyang ama. Ang mga tiyuhin niya ay may mga anak din, at ang ilan sa kanila ay mga salamangkero. Kung hindi niya kayang gisingin ang mahiwagang talento, hindi siya kwalipikadong magmana ng posisyon ng padre de pamilya.
Siguradong hindi papalagpasin ng kanyang mga pinsan ang pagkakataong ito. Bang! Sa pag-iisip nito, ang inis na si Ouyang Xingwen ay muling binasag ang isang florera. Noong nakaraan, kapag masama ang pakiramdam niya at nabasag ang mga florera, lilito kaagad si Wang upang pasayahin siya at linisin ang mga basura sa lupa. Gayunpaman, kalahating baldado na si Wang ngayon. Hindi niya inaasahan na ganito katigas ang ulo ng lalaking ito. Kahit paano niya ito pinahirapan, hindi niya sasabihin kung saan niya itinago ang storage ring. Ang mga tagapaglingkod sa ibaba ay gumamit din ng lahat ng uri ng pamamaraan. Medyo magulo ang isip ng lalaking ito, pero ayaw pa rin niyang sabihin. Gayunpaman, hindi nito binago ang dating iniisip ni Ouyang Xingwen. Akala pa rin niya ay ninakaw ni Wang ang kanyang storage ring, ngunit tumanggi lang siyang sabihin ito. Malamang gusto niyang tiisin ang pambubugbog na ito. Pagkatapos nito, kasama ang singsing na imbakan, ang kasuklam-suklam na lingkod na iyon ay magiging mayaman. Kung ibinenta niya ang singsing na imbakan, sapat na ang pera para makakain at makainom siya habang buhay. Kabanata 244. Itong sinumpa ang alipin, sabi ni Ouyang Xingwen na may galit. Ngayon, si Wang ay ikinulong pa rin niya at tinanong. Gayunpaman, wala pa ring pag-unlad. Sa loob ng maraming araw, pagkatapos uminom ng enlightenment pill sa kanyang katawan, walang reaksyon. Nagsimula ng maghinala si Ouyang Xingwen na umiinom siya ng pekeng tabletang panggamot. Siguradong hindi magsisinungaling ang kanyang ama sa kanya. Sa makatuwid, ang medicinal pill ay dapat na pinalitan ng isang tao kapag ito ay nasa kanya, at ang isa na maaaring maging pinakamalapit sa kanya ay si Wang Sa makatuwid, naghinala si Ouyang Xingwen na hindi lamang ninakaw ni Wang ang kanyang storage ring, kundi ninakaw din ang kanyang enlightenment pill. Dapat alam ng aliping iyon ang mga benepisyo ng pagiging isang salamangkero. Nais din niyang maging isang salamangkero, kaya ninakaw niya ang kanyang enlightenment pill at beginner's meditation. Pagkatapos noon, ninakaw pa niya ang storage ring. Kung hindi pa ito natuklasan ni Ouyang Xingwen sa tamang panahon, malamang na umalis na siya dala ang mga bagay. Sa makatuwid, sa panahong ito, bagamat hindi umamin si Wang hindi siya pinabayaan o pinatay ni Ouyang Xingwen dahil masyadong mahalaga ang enlightenment pill at ang storage ring. Hindi niya ito kayang bitawan ng ganoon kadali. Kahit anong cultivate niya sa katawan niya, wala siyang naramdaman. Hindi na makapagtanim ng maayos si Ouyang Xingwen sa mga araw na ito. Mabuti na lang at ilang araw na ang nakalipas ay may gagawin ang kanyang ama at naglakbay ng mahabang panahon, kaya walang dumating upang tingnan ang kanyang pag-unlad. Gayunpaman, lumabas lamang ang kanyang ama upang gumawa ng isang bagay at babalik din siya sa kalaunan. Kung hindi niya ginaisang ang kanyang magic talent nang siya ay bumalik, tiyak na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Bilang karagdagan, nawala ang kanyang singsing sa imbakan, at hindi siya nakaligtas sa pambubugbog. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay maaaring maapektuhan ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Kailangan niyang gumawa ng paraan para malutas ang problema ngayon. Gayunpaman, hindi naging problema na hayaan siyang kumain, uminom, at maglaro. Gayunpaman, ito ay talagang hindi ang kanyang lakas upang makahanap ng isang paraan upang malutas ang mga bagay. Dong dong dong. Habang nag-iisip si Ouyang Xingwen para maghanap ng paraan, may kumatok sa pinto. Sino ta? Medyo iritang sabi ni Ouyang Xingwen. Siya ay nasa masamang kalooban at hindi nasisiyahan sa lahat. Young Master, ako ito, Xuanzi. Isang mahinang boses ang nagmula sa labas. Pasok, sabi ni Ouyang Xingwen. Sabi ni Ouyang Xingwen, dati, si Wang ang nagsilbi sa kanya. Ngayong nahuli na si Wang nakahanap si Ouyang Xingwen ng isa pang katulong upang maglingkod sa kanya. Si Xuanzi iyon. Nang pumasok si Xuanzi at nakita ang mga basag na piraso sa sahig, alam niyang masama ang pakiramdam ng kanyang young master ngayon. Ilang araw na itong nangyayari. Mas lalo niyang ibinaba ang katawan sa takot na hindi niya alam kung ano ang ginawa niya para magalit ang kanyang young master. Young master, si Young Master An ay nagpadala ng isang tao upang ipasa ang isang mensahe, na nagsasabing tawagan si Young Master upang maglaro. Bulong ni Xuanzi, hindi, walang iniisip na sabi ni Ouyang Xingwen. Ang Young Master na ito ay isa rin sa mga mayamang Young Master na karaniwan niyang nilalaro.
Kung normal lang, siguradong pupunta siya. Ang galing pa nitong maglaro. Gayunpaman, kamakailan, nag-aalala siya tungkol sa Awakening Wisdom Pill at sa Storage Ring. Wala siya sa mood na lumabas at maglaro. Sa pag-iisip nito, naisip niya si Wang Er. Naninakaw ni Wang Er ang kanyang mga gamit at karapat-dapat na mamatay, ngunit kadalasan ay mabilis niyang ginagawa ang mga bagay. Kapag masama ang loob niya, kaya niya ring asarin ang sarili niya. Nang may mga basag na piraso sa sahig ay agad din niyang nilinis. Hindi tulad nitong si Shanzi na nasa harapan niya, masyado siyang tanga. Kung hindi siya nagtanong, hindi man lang siya magkukusa na gawin ito. Young Master An said na ang Bloody Mercenary Group ay nakapasok na sa syudad. Mukhang kagagaling lang nila sa Misty Forest at dapat may nakuhang magandang gamit. Kaya naman gusto niyang hilingin kay Young Master na pumunta at tingnan kung may interesante. Hindi alam ni Shanzi na medyo hindi nasisiyahan sa kanya ang kanyang Young Master. Ibinaba na lang niya ang kanyang ulo at binigay ang mga sinabi ni Young Master An. Madugong Mercenary Group, Fog Forest, sabi ni Ouyang Xingwen sa mahinang boses. Nagniningning ang kanyang mga mata. Oo, kababalik lang ng Bloody Mercenary Group mula sa Fog Forest. Marahil ay nakakuha sila ng ilang magagandang bagay. Nawala niya ang kanyang storage ring at hindi nagising ang kanyang magic talent. Kapag bumalik ang kanyang ama, siguradong magagalit ito. Kung mabibigyan niya siya ng isa o ilang kayamanan, malamang na hindi siya magagalit sa kanya. Sa kontinente ng Chanshuan, maraming propesyon, at isa na rito ang mga mersenaryo. Maraming mersenaryo sa buong kontinente. Karaniwan silang umaasa sa Mersenaryong Unyon upang tumanggap ng mga misyon. Pagkatapos makumplito ang mga misyon, makakatanggap sila ng mga gantimpala mula sa tagapagbigay ng misyon. Ang ilang mga mersenaryo ay gustong pumunta sa mga mapanganib na lugar upang tuklasin. Maaari silang makakuha ng ilang bihirang kayamanan at kumita ng malaking kita. Sa pagkakaroon ng mga mersenaryo, magkakaroon ng kapanganakan ng mga mersenaryong grupo. Maraming mga misyon ang hindi makumplito ng isang tao. Sa oras na ito, maraming mga mersenaryo ang kailangang kumpletuhin ito ng sama-sama, at ipinanganak ang mga mersenaryong grupo. Sa tuwing ang isang mersenaryong grupo ay nakatapos ng isang misyon, hindi lamang sila makakatanggap ng mga gantimpala mula sa nagbigay ng misyon, sila ay makakatanggap din ng karanasan. Maaaring gamitin ang karanasan upang mapataas ang antas ng mersenaryong grupo. Mula mababa hanggang mataas, ang mga mersenaryong grupo ay maaaring hatiin sa F, E, D, C, B, A, S, SS, at SSS. Kung mas mataas ang antas, mas malakas ang mersenaryong grupo. Ang Bloody Mercenary Group ay isang B-level na mersenaryong grupo. Bagamat isa lamang itong B-level na mersenaryong grupo, ito ay lubos na kamangha-mangha. Sa buong Red Moon Empire, mayroon lamang 3 A-level na mersenaryong grupo. Ang natitira ay nasa ibaba ng A-level, at mayroon lamang mga 10 B-level na mersenaryong grupo. Para naman sa mga nasa itaas ng A-level, wala ni isa. Sa buong Red Moon Empire, mayroong libu-libong mersenaryong grupo, malaki at maliit. Makikita na ang B-level mercenary groups ay napakabihirang. Ang Fog Forest ay isa sa nangungunang 10 ipinagbabawal na lugar sa buong kontinente ng Chanshuan. Ito ay matatagpuan sa Red Moon Empire, hindi masyadong malayo sa Haotian City. Kung ang Bloody Mercenary Group ay talagang pumunta sa Fog Forest, hindi magiging kakaiba para sa kanila na dumaan sa Haotian City. Dahil ang Fog Forest ay nakalista bilang isa sa nangungunang 10 ipinagbabawal na lugar sa kontinente ng Chanshuan, ito ay dapat na lubhang mapanganib. Mayroong lahat ng uri ng mahiwagang hayop, at mayroon pang ang ilang maalamat na mahiwagang hayop. Bilang karagdagan sa malupit na kapaligiran, ang karaniwang mersenaryong grupo ay maaari lamang maglakad sa paligid. Ngunit kahit na ganoon, maaari pa rin silang magkaroon ng magandang ani. Tungkol naman sa gitnang lugar, walang grupong mersenaryo ang nang-ahas na pumunta doon. Kaya lang hindi nila alam kung gaano kalayo ang narating ng Bloody Mercenary Group sa pagkakataong ito. Bagamat mapanganib ang Fog Forest, maraming tao ang pumupunta doon taon-taon. May mga individual na mersenaryo, at mayroon ding mga grupo tulad ng Bloody Mercenary Group. Dahil bagamat mapanganib, maraming kayamanan.
Kung ang isa ay mapalad na makakuha ng isa, ang ani ay sapat para sa isang mersenaryo na direktang magretiro. Kahit isang mersenaryong grupo ay makikinabang ng malaki. Kaya naman, bagamat alam ng lahat na ito ay mapanganib, nagpunta pa rin sila doon ng walang takot. Kabanata 245. Tara, labas tayo. Sinabi ni Ouyang Xingwen, oo nga pala, pumunta ka at ipaalam sa kanila na ipagpatuloy ang pagtatanong kay Wang Er. Kung hindi nila malalaman ang katotohanan, hindi nila hahayaang makatakas o mamatay si Wang Er. Alam ko, pupunta ako ngayon. Malamig ang puso ni Shanzi. Si Wang Er ay labis na nagustuhan ng Young Master noon, ngunit ngayon siya ay naging ganito. Kailangan niyang mag-ingat sa hinaharap. Dapat siyang matuto mula dito at huwag sundin ang mga yapak ni Wang Er. Nang makita si Shanzi na nagmamadaling tumakbo palabas, tiningnan ni Ouyang Xingwen ang mga labi sa lupa at palihim na sumimangot. Ang bagay na ito ay walang paningin. Pagkatapos noon, lumabas si Ouyang Xingwen kasama si Shanzi. Ngayong wala ang kanyang ama sa bahay, walang makakontrol sa kanya. Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos nito, kung gusto niyang lumabas, kailangan niyang sumilip sa dingding. Ngayon, maaari na siyang direktang maglakad sa gate. Siguradong hindi siya titigilan ng mga katulong na nagbabantay sa gate kapag nakita siya. Bukod dito, magalang nilang pinaalis siya. Ouyang Xingwen, nandito ka. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Akala ko hindi ka sasama. Nang dumating si Ouyang Xingwen sa pub, dumating na ang young master na si An. Bilang karagdagan sa kanya, may ilan pang mga young masters. Ang pamilyang An ay isa rin sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City. Ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba sa pamilyang Ouyang. Ang relasyon sa pagitan ng mga matatanda ng dalawang pamilya ay hindi masyadong malapit. Pagkatapos ng lahat, may kompetisyon. Gayunpaman, ang young master na si An at Ouyang Xingwen ay parehong playboy. Sila ay mga ibon ng isang balahibo. Sa halip, naging magkaibigan sila na madalas kumain, uminom, at maglaro. I have something to do these days. Wala ako sa mood lumabas. Umupo si Ouyang Xingwen. Bukod sa young master na si An, mas malala pa sa kanila ang background ng ibang playboys. Hindi niya masyadong pinansin ang mga ito. An Ziking, ano ang tingin mo sa mga taong iyon mula sa Bloody Mercenary Group? Huwag kang mag-alala, maupo ka at uminom muna. Pagdating nila, pupunta talaga sila sa Mercenary Association para ibigay ang misyon. Sabi ni An Ziking. Naisip ito ni Ouyang Xingwen at pumayag. Bagamat wala rito ang punong tanggapan ng Mercenaryong Guild, mayroon silang mga sangay sa maraming lungsod. Ang Haotian City ay napakalapit sa Fog Forest. Kadalasan, maraming mersenaryo na gustong pumunta sa Fog Forest at dadaan dito. Sa makatuwid, hindi ka taka-taka na mayroong isang sangay ng Mercenary Guild dito. Ang bawat mersenaryong unyon ay nagbahagi ng impormasyon. Matapos tanggapin ang isang mersenaryong misyon sa ibang lungsod, ang mga gantimpala ay maaaring ibigay sa ibang lungsod. Maliban sa ilang mga gantimpala na naantala, ang mga mersenaryong unyon sa ibang mga lungsod ay maaaring magbigay kaagad ng mga gantimpala. Umupo si Ouyang Xingwen. Matapos maamoy ang bango ng alak, sumiklab din ang katakawan sa kanyang tiyan. Wala siya sa mood na lumabas nitong mga nakaraang araw dahil sa storage ring at awakening wisdom field, kaya wala siyang paraan para lumabas at magsaya. Ngayong naamoy na niya ang bango ng alak, natural na napukaw ang kanyang gana. Galing. Pagkatapos uminom ng isang tasa, sumigaw ng malakas si Ouyang Xingwen. Tiningnan siya ni An Ziking nang may panghahamak. Ang kasalukuyang anyo ni Ouyang Xingwen ay parang isang taong hindi pa nakikita ang mundo at umiinom sa unang pagkakataon. Nakakahiya lang. Hindi ko ba nabalitaan na lumabas ang tatay mo? Sino pa sa pamilya mo ang makakapagkulong sa iyo sa bahay at hindi lumabas ng ilang araw? Tingnan mo ang iyong matako na hitsura. Huwag mong sabihing kilala kita kapag lumalabas ka, sabi ni An Ziking. Hoy, huwag mong sabihin. Walang nagkulong sa akin. Problemado ako nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo ang daliri ko. Sabi ni Ouyang Xingwen. Anong problema ng kamay mo? Hoy, nasaan ang storage ring mo? Tanong ni An Ziking. Matapos makuha ni Ouyang Xingwen ang storage ring sa huling pagkakataon, ipinakita niya ito sa harap ng lahat ng ilang sandali. Natural na alam ito ng isang Ziking. Yes,
It's the storage ring. It was stolen by the dog slave beside me. Hindi pa rin umaamin, sabi ni Ouyang Xingwen habang umiinom, puno ng depresyon ang mukha niya. Wang tanong ni An Ziking. Si Wang ay palaging kasama ni Ouyang Xingwen. Ngayon, nagbago ang panig ni Ouyang Xingwen. Si Ouyang Xingwen ay dapat na nagsasalita tungkol kay Wang Tama, siya iyon. Ang traidor na bastos na iyon. Karaniwang maganda ang pakikitungo ko sa kanya, ngunit ang totoo ay naglakas loob siyang magnakaw sa akin. Kung hindi lang dahil kailangan ko pa siyang tanungin tungkol sa lokasyon ng storage ring niya, matagal ko na siyang pinutol. Sabi ni Ouyang Xingwen, bagamat karaniwang ginagawa ni Wang ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya at palaging sinusubukang pasayahin siya, gusto pa rin siya ni Ouyang Xingwen na patayin ng walang pag-aalinlangan ngayong nasa problema siya. Could it be a mistake? Ganun ba ka-bold ang lalaking iyon? Inilibot ni An Ziking ang kanyang mga mata at sinabi, hindi maaaring magkamali. Ikan-away ni Ouyang Xingwen ang kanyang kamay at sinabing, siya lang ang may pagkakataon. Ay, ayan, kung ganoon, ang ganyang alipin ng aso ay talagang nararapat na mamatay. Sabi ni An Ziking. Pagkatapos noon, sinamahan ni An Ziking si Ouyang Xingwen na uminom, ngunit ang kanyang isip ay nalipat na kay Wang Ayon kay Ouyang Xingwen, ang storage ring ay dapat na ninakaw ni Wang Ang storage ring na iyon ay isang magandang bagay. Mabuti na lang kay Ouyang Xingwen. Ngunit ngayon ay kasama na ng alipin ng aso. Ito ay isang ganap na basura. Dapat ba siyang mag-isip ng paraan para makuha ang storage ring na iyon? Ang kasalukuyang sitwasyon ni Wang ay dapat na napaka-miserable. Kung mailigtas niya siya at pagkatapos ay tanungin siya tungkol sa lokasyon ng storage ring, maaari niyang sabihin sa kanya. Kahit na ayaw niyang sabihin, maaari pa rin siyang gumamit ng ilang paraan. Anyway, maraming bagay ang maaaring gawin para sa storage ring. Nag-inuman silang dalawa at nagkwentuhan. Isang Ziking ang naglalayong makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Ouyang Xingwen. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Wang Saktong nag-iinuman na silang dalawa ay marahas na itinulak ang pinto ng pub. May ilang taong pumasok na may magiting na aura. Pinuno, dapat tayong uminom ng buong puso ngayon. Tama, we have stayed in that damn place for a month. Nagiging mura na ang taste buds natin. Sa pagkakataong ito, matagumpay nating natapos ang misyon. Dapat tayong magdiwang. Sabay-sabay na naglakad at nag-usap ang mga tao. Hindi mahina ang kanilang mga boses, at nakuha nila ang atensyon ng ibang tao sa pub. Gayunpaman, walang pakialam ang mga taong ito. Boss, dalhin mo dito ang pinakamasarap mong alak. Ang ilan sa kanila ay umupo sa ilang mesa. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Hoy, galing sila sa Bloody Mercenary Group. Sabi ni An Ziking kay Ouyang Xingwen. Napatingin din si Ouyang Xingwen sa kanila. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga taong ito. At ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga miyembro ng Bloody Mercenary Group. Hindi ko alam kung anong magagandang bagay ang nakuha nila this time. Mukhang tuwang-tuwa sila. Dapat maganda ang ani. Sabi ni Ouyang Xingwen. I'm not too sure. However, I heard that they accepted an A-rank mission this time. At saka, mukhang matagumpay naman nila itong natapos. Sabi ni An Ziking. Kabanata 246. A-level mission. Gulat na sigaw ni Ouyang Xingwen. Kahit isang rich kid na tulad niya alam kung gaano kahirap ang isang A-level mission. Katulad ng klasifikasyon ng mga mersenaryo, ang mga misyon na inilabas ng Mercenary Guild ay hinati din sa 9 na antas ayon sa kanilang kahirapan, na tumutugma sa antas ng mersenaryo. Ang ilan sa mga mas mataas na antas ng misyon ay nangangailangan ng mga mersenaryo o mersenaryong grupo na maabot ang isang tiyak na antas bago nila matanggap ang mga ito. Siyempre, mayroon ding ilang mga misyon na hindi nangangailangan ng ganoong antas. Ang isang A-rank na misyon ay isa ng napakahirap na misyon. Ang isang solong mersenaryo ay karaniwang walang pag-asa na makumplito ito. Kahit isang mersenaryong grupo, kung wala silang sapat na lakas, wala itong pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Sa pangkalahatan, tanging ang mga nangungunang mersenaryong grupo lamang ang nang-ahas na tanggapin ang gayong mahirap na misyon. Gayunpaman, hindi marami ang nakakumpleto nito. Hindi inaasahan ni Ouyang Xingwen na ang Bloody Mercenary Group ay aktwal na nakatapos ng isang A-level na misyon. Kung ang balitang ito ay kumalat,
Ito ay magiging isang malaking tulong sa kanilang reputasyon. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Ouyang Xingwen. Alam ng lahat na ang isang A-level na misyon ay napakahirap. Gayunpaman, mas mahirap ang misyon, mas mahusay ang gantimpala. Not to mention the mission items that they hand in, even the things that they got during the mission ay tiyak na hindi magiging masama. Si Ouyang Xingwen ay nag-iisip kung paano pakalmihin ang galit ng kanyang ama. Ngayong nakakita na siya ng pag-asa, natural na tuwang-tuwa siya. Sa makatuwid, hindi niya pinansin si An Ziking at tumayo para maglakad patungo sa Bloody Mercenary Group. Galing ba kayo sa Bloody Mercenary Group? Lumapit si Ouyang Xingwen at direktang nagtanong. Sino ka? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malaking balbas ay tumingin kay Ouyang Xingwen at nagtanong sa isang hindi magiliw na tono. Ang pangalan ko ay Ouyang Xingwen. Ako ay mula sa pamilyang Ouyang. Ang aming pamilya ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City. Nagpakilala si Ouyang Xingwen sa kanyang sarili ng may pagmamataas. Ouyang family, bulong sa sarili ang nasa gitnang gulang na lalaking nakaupo sa gitna. Madalas silang pumunta sa Fog Forest, kaya madalas silang dumaan sa Haotian City. Naturally, alam nila ang tungkol sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City. Narinig pa nila ang tungkol kay Ouyang Xingwen. Siyempre, lahat sila ay masamang tsismis. Bakit mo kami hinahanap? Tanong ng medyo may edad na. Siya dapat ang pinuno ng grupong ito. Kalalabas mo lang sa Fog Forest at nakatapos ng isang A-level mission. Sa palagay ko, sa proseso, tiyak na marami kang nakuhang magagandang bagay. Gusto kong makita sila, sabi ni Ouyang Xingwen. Sabi ni Ouyang Xingwen, medyo natakot siya sa Bloody Mercenary Group. Kung hindi siya magiging mabait kung ito ay ibang tao. Bakit namin sila ipapakita sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Paano kung ikaw ay mula sa pamilyang Ouyang? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking balbas ay tinanggihan si Ouyang Xingwen ng malungkot bago nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung iisipin, ang mga bagay na iyon ay nakuha niya at ng kanyang mga kapatid na nagbuwis ng kanilang buhay. Ngayong may biglang sumulpot at humiling na tingnan, bakit niya ito ipapakita sa iyo? Paano kung mayroon siyang ibang ideya pagkatapos makita ang mga ito? Medyo nalungkot din yung ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang pag-uugali ni Ouyang Xingwen ay medyo walang galang. Hindi rin masaya si Ouyang Xingwen na siya ay tinanggihan. Pakiramdam niya ay binigyan na niya sila ng mukha. Paano kung sila ay isang B-level mercenary group? Maraming mersenaryong grupo sa bansa na mas malakas kaysa sa kanila. Huwag kalimutan na ito ay Haotian City. Malaking pamilya ang pamilya nila dito. Ang Bloody Mercenary Group ay maaari lamang ituring bilang isang tagalabas sa karamihan. Paano sila matatanggihan ng hindi siya binibigyang mukha? Siyempre magagalit siya. Nagalit si Ouyang Xingwen dahil sa Haotian City, kakaunti ang mga tao na nang ahas na hindi magbigay ng mukha sa kanya. Kahit na ang mga tao mula sa iba pang 3 pamilya ay hindi gagawin ito. Ngayong tinanggihan siya sa publiko, nawalan siya ng mukha. Hindi ba masyado itong magkakaibigan? Gusto ko lang tingnan. Hindi ko ba magagawa iyon? Sabi ni Ouyang Xingwen sa mahinang boses. Then I want to see your woman now. Can you send your woman here and let me have a look? Sabi ng isa sa mga mersenaryo. Pagkatapos niyang magsalita ay nakisali na rin ang ibang mga mersenaryo at tumawa ng malakas. Ang mga mersenaryong ito ay nabuhay ng madugong buhay at medyo matapang. Bilang karagdagan, sila ay isa sa mga nangungunang mersenaryong grupo sa bansa. Naturally, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Ngayon nakatatapos lang nila ng isang A-level na gawain, sila ay mayabang. Natural, hindi sila matatakot kay Ouyang Xingwen, na isang mayamang pangalawang henerasyon. Sa katunayan, ang pamilya Ouyang ay talagang makapangyarihan sa Haotian City. Gayunpaman, sa buong bansa, ang pamilya Ouyang ay hindi kinakailangang mas malakas kaysa sa Bloody Mercenary Regiment. Ang bawat mersenaryo ay may mga kaibigan, lalo na sa isang senior mercenary regiment tulad ng Bloody Mercenary Regiment. Maraming individual na mersenaryo ang gustong sumali sa Bloody Mercenary Regiment, o nagkaroon sila ng magandang relasyon sa Bloody Mercenary Regiment. Ang kanilang koneksyon at lakas ay hindi naman mas masahol pa kaysa sa pamilyang Ouyang. Galit na galit si Ouyang Xingwen kaya namula ang kanyang mukha.
Tinuro rin siya ng ilan sa mga nanonood at tumawa ng malakas. Nilingan niya ang medyo may edad na lalaki, ngunit nakita niyang tahimik na umiinom ang nasa middle-aged na lalaki, na parabang hindi niya nakikita ang nangyayari sa kanyang paligid. "Well, you dare to play with me like this? Hintayin mo ako." Naramdaman ni Uyang Xingwen na medyo napahiya siya. Tinuro niya ang karamihan at binalaan sila ng 2 beses. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at umalis sa tavern. Mabilis na sumunod si Shanzi. Hahayaan na lang ba ni Uyang Xingwen? Halatang imposible iyon, pero bigla niyang na-realize na medyo nanghina siya. Kahit na may Anziking sa tabi niya, kung talagang may anumang salungatan, hindi darating si Anziking para tulungan siya. Kaya naman, upang maiwasang maging dahado, nagpa siya si Uyang Xingwen na umalis muna rito. "Bantayan mo ang labas at tingnan kung saan sila tumutuloy sa gabi." Pagkaalis ng tavern, sinabi ni Uyang Xingwen kay Shanzi. "Naiintindihan ko, young master." Mabilis na sabi ni Shanzi. "Walang bola ang lalaking yun. Ilang salita lang ang sinabi ko at tumakbo na siya. Ang boring talaga." Ang balbas na lalaki, nang makitang mabilis na umalis si Uyang Xingwen, ay medyo hindi nasisiyahan. "Tama, this worry is too small." Isa siyang alagad ng 4 na malalaking pamilya. "Nakakahiya talaga, gusto ko talagang makita kung anong itsura ng babaeng duwag na to." Haha, pinagtatawanan siya ng lahat, ngunit hindi nila naramdaman na may mali dito. Ilang beses na nilang nakita ang ganitong bagay, kaya hindi nila isinasapuso ang huling banta ni Uyang Xingwen. "Okay, stop talking. Tutal, teritoryo ito ng kabilang partido. Huwag kang manggulo." Dahan-daang sabi ng medyo may edad na. "Naiintindihan mo, Kapitan." Sa sandaling magsalita siya, lahat ay magalang na sumagot. Sure enough, wala na silang ibang sinabi. Kabanata 247. Kawili-wili, bulong ni Anziking sa sarili habang nanunood mula sa di kalayuan. Nakita niya ang nangyari ngayon, kasama ang nangyari kay Uyang Xingwen. Gayunpaman, wala siyang anumang balak na sumulong. Ang mga mersenaryong ito ay hindi madaling pakitunguhan. Kung hindi siya mag-iingat, diretso nilang bubunot ang kanilang mga espada. Kahit na hindi sila maglakas loob na patayin siya, tiyak na makakaranas siya ng pisikal na sakit. Batay sa kanyang pagkaunawa kay Uyang Xingwen, ang taong ito ay hindi papayag na magdusa ng ganoong pagkawala, lalo na sa kanyang sariling teritoryo. Kaya naman, hindi siya madaling sumuko. Ang lakas ng Blood Red Mercenary Group ay hindi masama, at ang pinuno ng grupo ay isang senior magician. Gayunpaman, ang mga taong ito ay tila naging pabaya at minamaliit ang pagnanais ni Uyang Xingwen na maghayganti. Tinatayang sila ay makararanas ng pagkalugi. Ang isang Ziking ay hindi gustong pukawin itong Blood Red Mercenary Group. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay hindi masama. Ang mga tao dito ay hindi ang kanilang buong lakas. Kapag sinaktan nila sila, siguradong gagantay sila. Hindi siya ganoong walang utak na si Uyang Xingwen. Ang inalagaan ni Anziking ay ang storage ring ni Uyang Xingwen. Mukhang magandang pagkakataon ng araw na ito. Sa pag-iisip nito, ibinulong niya ang attendant sa tabi niya, "Pumunta ka at bantayan ang Uyang clan. Tingnan kung may mga galaw sila. Kapag may natuklasan ka, ipaalam ka agad sa akin." Nawala ang mukha ni Uyang Xingwen sa publiko. Siguradong gagawa siya ng paraan para maibalik ang mukha niya. Bukod dito, sa pakikinig sa kanyang mga salita, tila interesado siya sa singsing na nasa kamay ng kabilang partido. Kaya naman, hindi siya susuko. "Oo, young master," sumagot ang katulong at umalis. Sa kabilang panig, pagkabalik ni Uyang Xingwen sa kanyang tahanan, pumunta siya upang tipunin ang hukbong sandatahan ng kanyang pamilya. Ang mga taong ito ay ang mga bantay ng kanyang pamilya. May mga eskrimador at salamangkero. Gayunpaman, ang bilang ng mga salamangkero ay medyo maliit. Ang dahilan kung bakit ang pamilyang Uyang ay matatawag na isa sa 4 na pangunahing pamilya ng Haotian City ay hindi lamang dahil sa kanilang yaman, kundi dahil din sa kanilang sandatahang lakas. Sa orihinal, ang mga sandatahang ito ay karaniwang nakikinig sa mungkahi ni Uyang Tian. Pagkatapos ng lahat, siya ang patriarch. Gayunpaman, si Uyang Tian ay wala sa bahay, at si Uyang Xingwen ang kanyang nag-iisang anak. Ang mga taong ito ay nag-alinlangan sandali bago lumapit.
Sa kanilang mga puso, si Ouyang Xingwen ang hahalili sa posisyon ng patriarch mula kay Ouyang Tian sa madaling panahon. Kung hindi nila binigyan ng mukha si Ouyang Xingwen ngayon, tiyak na kamumuhian niya sila sa hinaharap. Nang makita ni Ouyang Xingwen na ang mga taong ito ay nagtipon sa ilalim ng kanyang utos, lubos siyang nasiyahan sa pakiramdam ng pagbibigay ng mga utos. Mas gusto niyang maging ulo ng pamilya. Sa makatuwid, lalo niyang kinasusuklaman si Wang dahil sa pagnanakaw ng kanyang awakening wisdom peel at storage ring. Gayunpaman, wala nang silbi ang pagkapuot sa kanya ngayon. Ang magagawa niya ngayon ay bumawi. Sa sitwasyon kung saan hindi siya sigurado kung mahahanap niya ang storage ring at ang enlightenment wisdom peel, kailangan niyang mag-isip ng iba pang paraan upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Nagdadalawang isip pa siya noong una, pero ngayong nakita na niya ang mga taong nasa harapan niya ay nakapagdesisyon na siya. Kayong lahat ay dapat na bumalik at magpahinga ng mabuti. Sumama ka sa akin ngayong gabi para may gawin. Sabi ni Ouyang Xingwen. Oo, bagamat may mga pagdududa sa kanilang mga puso, sila ay mga gwardya, at si Ouyang Xingwen ang Panginoon. Kahit may pagdududa sila, hindi magandang magtanong. Kinagabihan, bumalik din si Shanzi. Alam na niya kung saan nakatira ang ibang tao. Kasabay nito, nabalitaan din niyang hindi lahat ng tao sa Bloody Mercenary Group ay dumating sa pagkakataong ito. Pagkatapos umalis sa Fog Forest, pumunta sila sa ibang mga lungsod at hindi dumating. Talagang tinutulungan ako ng Diyos. Tuwang-tuwang sabi ni Ouyang Xingwen. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Shanzi na gumawa ng mga bagay. Ang taong ito sa wakas ay nagkusa na gumawa ng isang bagay. Sa gabi, sa kalagitnaan ng gabi, tinipon ni Ouyang Xingwen ang kanyang mga nasasakupan, nagsuot ng kanilang mga damit panggabi, at nagsimulang pumunta sa lugar kung saan nakatira ang Bloody Mercenary Group. Young Master, naglabas ng mga tao si Ouyang Xingwen. Tila pumunta sila sa lugar kung saan nakatira ang Bloody Mercenary Group. Sa kabilang panig, natanggap ni An Ziking ang balita hindi nagtagal pagkaalis ni Ouyang Xingwen. Kung tutuusin, ang Bloody Mercenary Group ay isang kilalang mersenaryong grupo, at ang kanilang lugar ay hindi lihim. Alam kong may gagawing katangahan ng tanga, tuwang-tuwang sabi ni An Ziking. Bagamat karaniwang gusto niyang lumabas kasama si Ouyang Xingwen, hindi ito nangangahulugan na ang relasyon niya kay Ouyang Xingwen ay napakabuti. Sa katunayan, napakababa niya ng tingin kay Ouyang Xingwen. Sumama siya sa kanya para lang iset off ang sarili sa kanyang katangahan. Mukhang hindi pa rin naiintindihan ng kaawa-awang Ouyang Xingwen ang puntong ito. At sa pagkakataong ito, ayon sa pagkakaintindi niya kay Ouyang Xingwen, nahulaan ni An Ziking na may gagawin siya sa Bloody Mercenary Group. Masyadong tanga si Ouyang Xingwen. Hindi niya ginamit ang kanyang utak sa lahat, at hindi sinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kahit na ang pamilya Ouyang ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City, sa buong imperyo, hindi ito isang malaking pamilya. Ang pag-offend sa Bloody Mercenary Group ay talagang hindi isang matalinong desisyon. Pagkatapos ng usapin ngayon, baka sa lalong madaling panahon, wala ng 4 na malalaking pamilya sa Haotian City, at 3 malalaking pamilya na lang ang matitira. Tumingin si An Ziking sa kalangitan ng gabi sa malayo at sinabi sa sarili. Pagkatapos ay tumalikod siya at hiniling sa kanyang alipin na tumawag ng isang mahusay na eskrimedor mula sa kanyang pamilya. Ang bagay ngayong gabi ay mas angkop para sa isang eskrimedor. Ito ay hindi maginhawa upang gumamit ng isang salamangkero. Isuot mo ang iyong panggabing damit at pumunta kaagad sa pamilya Ouyang. Ngayong gabi, napakahina ng depensa ng kanilang bahay. Tulungan mo akong magligtas ng isang tao, sabi ni An Ziking sa eskrimedor. Ang taong gusto niyang iligtas ay natural na si Wang Hindi dahil sa mabait siya, ngunit naawa siya kay Wang o kaya ay nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanya. Ang gusto niya ay ang storage ring na ninakaw ni Wang Kung si Wang ay buhay o patay, wala siyang pakialam. Matapos ilarawan ang hitsura at lokasyon ni Wang sa eskrimedor, kinuha ng eskrimedor ang utos at umalis. Nagpatugtog ng kanta si An Ziking at bumalik sa kanyang kwarto para uminom at maghintay ng magandang balita. Dito sila nakatira. Tinanong ni Ouyang Xingwen si Shanzi sa mahinang boses sa labas ng isang hotel. Yes, young master.
Nakita ko silang lahat gumalaw sa sarili kong mga mata. Sabi ni Shanzi. Mabuti naman, sabi ni Ouyang Xingwen. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga taong nasa likuran niya at sinabi, pumasok kayo. Dapat mayroon silang ilang uri ng kayamanan o ilang kayamanan sa kanilang mga kamay. Hanapin sila at ibigay sa akin. Kung sino man ang lumaban, patayin sila ng walang awa. Naalala ni Ouyang Xingwen ang walang awa na pangungutya ng mga bastos na lalaki sa tavern noong araw. Anyway, nagnanakaw na siya ngayon sa kanila. Kung matuklasan man siya, masasaktan niya ang mga ito, kaya hindi na niya inisip na masaktan pa sila. Kabanata 248. Sinunod ng kanyang mga tauhan ang utos at pumasok. Si Ouyang Xingwen, na napakalinaw sa kanyang kakayahan at pinahalagahan ang kanyang buhay, ay natural na hindi sumunod sa kanila. Si Shanzi ay kasama rin niya sa labas. Natuwa ang taong ito na hindi siya pinapasok ni Ouyang Xingwen. Bagamat marami silang tao, kung may aksidente, malalagay din sa panganib ang kanyang buhay. Sinota, hindi inaasahan ng mga taong orihinal na nagplanong pumasok sa loob na napaka-alerto. Pinagaan na nila ang kanilang mga yapak, ngunit natuklasan pa rin sila ng kabilang partido. Sa katunayan, ito rin ay dahil ang mga mersenaryong ito ay orihinal na namumuhay sa isang tiyak na buhay. Kalalabas lang nila sa Fog Forest, at may panganib sa lahat ng dako. Kahit na natutulog sila sa gabi, hindi sila naglakas loob na matulog ng masyadong mahimbing. Kalalabas lang nila at hindi pa nakakapag-adjust, kaya kahit uminom sila ng marami sa maghapon, napanatili pa rin nila ang sapat na pagbabantay. Nagkatinginan ang mga gwardya ng pamilya Ouyang na pumasok. Iniisip ang mga utos ni Ouyang Xingwen, lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sandata at sinimulang patayin ang mga taong ito. Nakapasok ang mga magnanakaw, lahat patayin. Ang nasa katanghaliang gulang pa rin na tinawag na pinuno ang nagutos. Ang mga mersenaryo na ganap na gising ay nagsimulang lumaban. Bang! Isang malaking kislap ang sumabog sa katawan ng gwardya na nasa harapan, naglabas ng apoy, at lubos na nagpapaliwanag sa paligid. Nahuli ang lalaking iyon at agad na nasugatan. Mag-ingat kayong lahat, high-level mage ang lalaking iyon. Patayin niyo muna, sigaw ng isa sa mga guard. Napakalakas ng mapanirang kapangyarihan ng isang salamangkero, kaya kapag nakikipaglaban sa larangan ng digmaan, hanggat may pagkakataon, kadalasan ay inuuna nila ang pagpatay sa isang salamangkero. Ngayong natuklasan na nila ang pagkakaroon ng isang salamangkero, walang dahilan para palayain nila siya. Napakataas ng damage ng isang mage, ngunit ang kahinaan nila ay mahina ang kanilang depensa at hindi mabilis ang kanilang paggalaw. Sa makatuwid, sila ay karaniwang naayos na mga turret sa larangan ng digmaan. Mabangis ang kanilang firepower, ngunit kapag nilapitan sila, mawawalan sila ng kakayahang lumaban. Siyempre, ang sitwasyong ito ay hindi nalalapat sa mga top-level na mage. Gayunpaman, malinaw na kahit na ang pinunong ito ay isang mataas na antas ng salamangkero, siya ay hindi isang pinakamataas na antas. Kaya naman, hindi pa rin siya naglakas loob na hayaang makalapit sa kanya ang mga espadang iyon. Naunawaan din ng mga miyembro ng Blood Red Mercenary Group ang puntong ito, kaya nagtayo sila ng pader sa harap ng kanilang pinuno upang hindi makalapit ang mga gwardya ng pamilya Ouyang. Patuloy ang ingay ng labanan. Ang lahat ng uri ng Dao Chi at magic skills ay nakakalat sa lahat ng dako. Sa mga tao mula sa Ouyang clan, hindi lang mga swordsman, mayroon ding mga mage. Bagamat ang kanilang mga antas ay hindi kasing taas ng pinuno, mayroon pa ring 4 o 5 sa kanila. Sa 4 o 5 mage na may hawak ng linya, kahit na ang kabaligtaran ay may senior mage, hindi sila makakakuha ng labis na kalamangan. Patuloy na umalangaw ang mga hiyawan. Ang away dito ay ginaisang na ang ibang mga bisita sa hotel. Lahat sila tumakbo palabas. Tumayo si Ouyang Xingwen sa labas at tumingin sa mga taong tumatakbo palabas. Hindi maganda ang ekspresyon niya. Ito ay dahil natuklasan niya na ang lakas ng kalaban ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya nagdala ng napakaraming tao, baka hindi niya maibagsak ang kalaban. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, kahit na ibagsak niya ang kalaban sa huli, maraming mga casualty sa kanyang panig. Kung ganoon, siguradong mapag-alitan siya ng kanyang ama. Ito ay dahil ang mga taong ito ay ang lakas ng kanyang pamilya.
Ang isang mas kaunting tao ay magpapahina sa lakas ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip tungkol sa kaunos-lunos na karanasan na kakaharapin niya, ang puso ni Ouyang Xingwen ay lalong nagalit. Tumalikod siya at sumigaw, "Patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng buhay kahit isa." Ikaw pala, napansin na ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Ouyang Xingwen sa sandaling sumigaw siya. Hindi niya akalain na ang taong ito pala talaga ang taong nakilala niya sa bar noong maghapon. Bagamat alam niyang hindi susuko ang kalaban, hindi niya akalain na ganoon kabilis at walang awa ang paghihiganti ng kalaban. Hindi maganda ang takbo ng panig ni Ouyang Xingwen, ngunit ang panig ng Bloody Mercenary Group ay wala rin sa magandang sitwasyon. Ang kanilang individual na lakas ay talagang hindi mahina, mas mataas pa kaysa sa mga bantay ng pamilya Ouyang. Gayunpaman, kung tutuusin, sila ay napakakaunti sa bilang. Lalo na sa patuloy na pagdami ng mga nasawi, lalo pang naging halata ang kanilang kawalan. Harold, umalis ka sa pagkakakulong at sabihin kay George ang nangyari dito. Hayaan mo siyang maghayganti para sa ating mga kapatid. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sitwasyon sa kanyang harapan at alam niyang mahihirapan silang makatakas ng hindi nasaktan, kaya nagayos siya na umalis sila. Leader, hindi ako aalis. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Gusto kong makita kung kaya tayong patayin ng walang bow ang iyon. Ang balbas na si Harold ay mabangis na ibinato ang kanyang espada sa kalaban sa kanyang harapan habang nakatingin kay Ouyang Xingwen ng may mali siya. Kung hindi ka aalis, paano malalaman ni George ang nangyari dito? Paano siya maghihiganti para sa atin? Galit na sabi ng medyo may edad na. Siya at ang lalaking balbas ang pinakamalakas dito. Gayunpaman, siya ay isang salamangkero. Kung gusto niyang tumakas, halatang hindi ito kasing comfortable ni Harold na isang eskrimador. Halatang naintindihan ni Harold ang puntong ito. Isa rin siyang mapagpasyang tao. Higit sa lahat, kailangan niyang maghayganti sa nangyari ngayong gabi. Kaya naman, sinabi niya sa middle-aged na lalaki at sa iba pa, "Lahat, aalis muna ako. Huwag kang mag-alala. Maghihiganti talaga ako dito. Bilasan mo at umalis ka, baka huli na ang lahat. Basta tandaan mong dalhan mo ako ng alak taon-taon. Why are you being so wishy-washy? Bilasan mo na at umalis ka na, hinihintay ka pa namin na maghayganti para sa amin." Alam din ng iba na imposibleng makaalis ang lahat, kaya kailangang may kumawala sa Cobb. Si Harold ang pinaka may kakayahan at may pinakamataas na pagkakataon na magtagumpay. Kaya naman umasa ang lahat na aalis na siya. May kung anong pag-aatubili sa mga mata ni Harold. Gayunpaman, alam din niyang hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Marami na rin siyang natamo na pinsala. Ang iba ay sanhi ng fighting aura, ang iba ay sa magic. Kung hindi siya aalis ngayon, baka hindi siya makaalis kahit gusto niya mamaya. Gusto ni Harold na umalis at kunin ang kayamanan na nakuha nila sa dense fog forest. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay nasa ibang silid at hindi siya makakapunta doon. Sa bandang huli, mapait lang siyang sumuko. Alam na niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ayon sa gawin ng kabilang partido noong araw, tila nabaling din ang tingin nila sa kayamanang nakuha nila sa dense fog forest. In the future, pupunta na lang siya sa bahay nila kasama ang iba para kunin. Sa pag-iisip nito, pinilit niyang pabulaykan ang kalaban sa kanyang harapan gamit ang kanyang espada at sinira ang Cobb sa tabi ng bintana sa gilid. Pagkatapos nun, tumalon siya sa bintana. Ito ang ikatlong palapag. Bagamat siya ay masasaktan, hindi ito magiging masyadong seryoso. Ang iba ay hamarang sa bintana para pigilan ang mga gwardya ng pamilya Ouyang na lumapit. Kabanata 249. Si Ouyang Xingwen, na nasa labas ng pinto, ay biglang nakakita ng isang figurang tumalon pababa mula sa ibaba. Ilang beses nagamulong ang figure sa lupa at tumayo. Parang nasugatan siya. Yung lalaking may balbas. May malalim na impresyon si Ouyang Xingwen sa lalaking may balbas na ito at nakilala siya sa isang sulyap. Nakita rin ng may balbas na lalaki si Ouyang Xingwen sa gilid. Biglang napuno ng galit ang mga mata niya. Hinawakan niya ang kanyang espada at naghanda upang patayin si Ouyang Xingwen. Nagulat si Ouyang Xingwen. Siya ay napakalinaw tungkol sa kanyang sariling lakas. Tiyak na hindi siya katugma ng balbas na lalaki, kahit na ang balbas na lalaki ay nasugatan. Sa kabutihang palad, sa oras na ito,
ang ilang mga gwardya ng pamilya Uyang ay sumugod mula sa koridor. Nang makita ng may balbas na lalaki ang mga taong ito, tumingin lamang siya kay Uyang Xingwen ng may pagkapuot at tumalikod upang tumakas ng ayaw. Bagamat talagang gusto niyang patayin si Uyang Xingwen, mayroon siyang mas mahalagang misyon ngayon. Pinaalis siya ng mga kasama niya na nagbuwis ng buhay. Kung hindi siya makakatakas ng maayos, hindi magiging sulit ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Anyway, nandito ang Uyang Clan. Magkakaroon siya ng maraming pagkakataon upang maghayganti sa hinaharap. Ano pang hinihintay mo? Mabilis na humabol, sabi ni Uyang Xingwen sa mga bantay sa tabi niya. Sa oras na ito, ang mga gwardya na ito ay nakapaligid kay Uyang Xingwen, natatakot na may tumalon pababa mula sa ibaba. Naisip din ito ni Uyang Xingwen at mabilis na sinabi, iwan ang dalawang tao, ang iba ay habulin. Sinunod naman ng ibang gwardya ang utos at umalis. Matatapos na rin ang labanan sa itaas. Bagamat hindi inaasahang malakas ang lakas ng Blood Red Mercenary Group, dahil sa kawalan ng bilang, pinatay pa rin sila ng mga gwardya ng pamilya Uyang. Hindi nila ito gustong gawin, ngunit kung sino ang humiling kay Uyang Xingwen na magbigay ng utos, maaari lamang silang sumunod. Basura, kayong lahat ay basura. Napakaraming tao laban sa iilang tao, ngunit pinatay mo pa rin ang napakarami sa kanila at hinayaan pa ang isa sa kanila na makatakas. Lahat kayo ay basura. Pagkatapos ng labanan, pumunta si Uyang Xingwen sa tavern at tiningnan ang gulo sa sahig. Sa mga oras na ito, bumalik na rin ang mga taong humahabol sa balbas. Malinaw, hindi nila nahuli ang balbas na lalaki at hinayaan itong makatakas. Ito ay nagpagalit kay Uyang Xingwen. Siya ay orihinal na hindi plano na ilantad ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, kapag nalantad ang bagay na ito, magdudulot ito ng ilang problema sa kanyang pamilya. Bagamat naisip niyang hindi magiging big deal sa kanyang pamilya ang gulo, walang nagustuhan ang gulo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malantad siya sa labanan. Sinisi niya ang sarili dahil sa sobrang galit niya sa mga oras na iyon at hindi niya mapigilan ang sarili. Gayunpaman, ito ay wala. Hanggat napatay ang mga taong ito, hindi pa rin may lalabas ang balitang ito. Ngayon, nakatakas ang isa sa mga kalaban. Hindi na kailangang sabihin, ang balitang ito ay hindi maaaring itago. Ang pinakamahalaga, karamihan sa mga miyembro ng Bloody Mercenary Group ay wala rito. Kapag ang mga nakatakas ay nagulat ng balita sa iba pang mersenaryong grupo, tiyak na babalik sila para sa paghihiganti. Bagamat hindi niya akalaing may magagawa sila, tiyak na hindi siya maglalakas loob na lumabas ng mag-isa sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, nangyari na ito, at walang saysay na magalit. Pagkatapos magmura ng ilang sandali, nagsimulang hanapin ni Uyang Xingwen ang mga kayamanan na dinala ng Bloody Mercenary Group mula sa Mist Forest. Hanapin mabuti, huwag palampasin ang isang sulok. Utos ni Uyang Xingwen. Ang dahilan kung bakit niya inayos ang operasyong ito ngayong gabi ay dahil kinukutsa siya sa publiko sa araw. Gayunpaman, mas mahalaga, gusto niyang agawin ang mga kayamanan na nakuha ng Bloody Mercenary Group mula sa Mist Forest. Nais niyang kumita ng pabor sa kanyang ama at protektahan ang kanyang posisyon bilang kahalili. Para sa posisyong ito, wala siyang pakialam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang kailangan niyang patayin. Oo, sumagot ang lahat. Young Master, may nakita kaming box. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang gwardya sa harap ni Uyang Xingwen na may dalang isang bagay na tila isang kahon ng kayamanan. Kinuha ito ni Uyang Xingwen at gustong buksan. Gayunpaman, hindi niya magawa. Naunawaan niya na hindi ito isang ordinaryong kahon. Ito ay isang kahon na ginawa ng isang alchemist. Kinakailangan ng isang espesyal na susi upang buksan ang gayong kahon. Siyempre, posible na gumamit ng panlabas na puwersa upang masira ito mula sa labas. Gayunpaman, ang mga kahon na ito ay karaniwang napakatibay. Hindi ito mabubuksan ng mga ordinaryong tao. Hinayaan ni Uyang Xingwen na subukan ng mga gwardya, ngunit walang makapagbukas nito. Si Uyang Xingwen ay hindi masyadong nabigo. Kung mas maganda ang kahon, mas mahalaga ang mga bagay sa loob. Malamang na nakuha ng Bloody Mercenary Group ang mga kayamanan sa Mist Forest. Pagkatapos ng isa pang round ng paghahanap, wala na silang nakitang iba. Sa halip, nakakita sila ng ilang barya.
Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang gusto ni Ouyang Xingwen. Bumalik na tayo. Ikinaway ni Ouyang Xingwen ang kanyang kamay. Isa-isang lumabas ng hotel ang lahat. Sa oras na ito, walang laman ang hotel. Nagtakbuhan na yung iba sa malayo. Kung hindi tumakas ang may balbas na lalaki, nagawang hadlangan ni Ouyang Xingwen ang balita. Sa pag-iisip nito, medyo naiinis si Ouyang Xingwen. Siyempre, hindi alam ni Ouyang Xingwen na ang bawat kilos niya ay nakikita ni An Ziking. Hindi man nakatakas ang balbas na lalaki, hindi mapipigilan ang balitang ito. Wala sa magandang mood si Ouyang Xingwen. Bagamat may nakuha siya sa balbas na lalaki, hindi niya alam kung ano iyon. Kailangan pa niyang alalahanin ang paghihiganti ng balbas na lalaki. Bukod dito, 3 sa kanyang mga bantay ang namatay at mahigit 10 ang nasugatan. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang tirahan, may mas hindi kanais-nais na bagay na naghihintay sa kanya. Young Master, hindi maganda. Tumakas si Wang Er. Kakapasok lang ni Ouyang Xingwen sa pintuan at inutusan ang mga gwardya na maghiwa-hiwalay nang dumating ang isang katulong upang mag-ulat. Anong nangyari? Hindi ba siya nasugatan ng husto? Paano siya nakatakas? Hinawakan ni Ouyang Xingwen ang kwelyo ng lalaki at mariing sinabi. Hindi malaking bagay na hayaan ang isang utusan na tumakas. Gayunpaman, si Wang Er ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ang storage ring at maging ang Enlightenment Wisdom Peel. Kung tumakas siya, saan niya makikita ang 2 bagay na iyon? Young Master, may niligtas siya. Hindi siya tumakas mag-isa. Nagmamadaling paliwanag ng katulong. Let's go. Dalhin mo ako para makita siya. Sabi ni Ouyang Xingwen. Pagkatapos noon, pumunta silang 2 sa lugar kung saan nakakulong si Wang Er. Walang tao dito, ngunit may 2 bangkay sa lupa. Ang 2 bangkay na ito ay pag-aari ng mga taong inayos niya para mag-interrogate kay Wang Er. Ngayon sila ay pinatay. Si Wang Er, na naghihingalo, ay nawala. Kabanata 250. Bang! Nang makita ang sitwasyong ito, sinuntok ni Ouyang Xingwen ang pader at pagkatapos ay umungol, anong ginagawa ninyong lahat? Sa sarili mong bahay, may pumasok, pumatay ng 2, at nagligtas ng 1. Hindi mo man lang napansin. Lahat ba kayo blockheads? Panipi. Ang taong nag-ulat ng balita at ang taong pumasok upang kunin ang mga bangkay ng 2 alipin ay hindi ng ahas na tumahimik. Basura, basura, basura kayong lahat. Si Ouyang Xingwen ay lumakad pabalik-balik na galit at patuloy na pinapagalitan. Young Master, ngayong gabi, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng mga guard sa mansion. Karamihan sa kanila ay hindi sumipot. This gave the other party a chance. Kung hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na iligtas ang tao. Ang katulong na nag-ulat ng balita noon ay nagsabi na may bahagyang galit. Obviously, hindi niya alam ang arrangement ni Ouyang Xingwen ngayong gabi. So, kapag may nangyari, hindi dumating yung mga guards in time. Ang mga gwardya na ito ang dapat na maging scapegoat para sa bagay na ito. Katatapos lang niyang magsalita ay nasample ang mukha niya. Tumingin siya kay Ouyang Xingwen nang walang laman. Hindi niya alam kung bakit siya sinampal ni Ouyang Xingwen. Nagsasabi siya ng totoo. Kung nandito ang mga gwardya, baka hindi pa makapasok ang lalaking iyon, lalo pat iligtas ang tao. Ako ba sinisisi mo? Pinandilatan ni Ouyang Xingwen ang kabilang partido at sinabi. Hindi ko sinisi si Young Master. I mean, sisihin mo ang mga gwardya na yan. Sila lang, nagmamadaling paliwanag ng lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bago pa man siya matapos magsalita ay muling sinampal ang kanyang mukha. Namamaga ang magkabilang gilid ng mukha niya. Lumabas ka, umalis ka dito. Umungol si Ouyang Xingwen. Mabilis na gamulong ang katulong at gumapang palabas. Hindi niya pa rin maintindihan ang nangyayari. Bakit galit na galit ang Young Master nang pag-alitan niya ang mga tanod na iyon? Gayunpaman, kahit hindi niya maintindihan ay hindi na siya naglakas loob na magtanong muli. Kung hindi, sasampalin ulit ang mukha niya bago niya makuha ang sagot. Sino yun? Sino ang nagligtas sa aso ng isang alipin? Naisip ni Ouyang Xingwen sa kanyang puso. Ibinente si Wang Er sa kanilang mansyon mula pa noong bata pa siya. Hindi niya narinig na may mga kamag-anak siya o kaibigan. Paanong may dumating para iligtas siya ngayon?
Hindi kaya ang taong dumating para iligtas siya ay ang gumawa sa kanya na magnakaw ng kanyang mga gamit? Oo, dapat ganito. Kung hindi, hindi magiging matapang ang aliping iyon ng aso. Dapat may nagtuturo sa kanya. Nagtataka ako kung bakit hindi pa siya umaamin. Takot na takot siya sa sakit at kamatayan, ngunit nagpatuloy siya ng napakatagal nang hindi umamin. Kanina pa pala niya hinihintay na dumating ang nasa likod niya at iligtas siya. Itong sinumpa ang alipin, ang taksil na bastard na ito. Damn it! Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Unti-unti itong nalaman ni Ouyang Xingwen sa kanyang puso. Siguradong hindi nag-iisa si Wang Er. Halatang dumating ang mga kasabwat niya o ang mga taong nasa likod niya para iligtas siya. Sayang talaga, kung mahuli silang lahat, maaaring mabawi ang kanyang storage ring at ang awakening wisdom pill. Sa pag-iisip nito, muli niyang hinampas ang pader at sinabing, basura, lahat kayo ay basura. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba nakikita na nasugatan ang kamay ko? Bilasan mo at bendahe mo yan para sa akin. Wala ka bang paningin? Sabi ni Ouyang Xingwen kay Shanzi, na nasa tabi niya. 2 beses pa lang nasuntok ng kamay niya ang pader, may mga gasgas na. Oo, young master. Mabilis na sumagot si Shanzi. Ngayong gabi, mas masama pa ang mood ni Ouyang Xingwen kaysa ilang araw na nakalipas. Lalong nag-aalala si Shanzi sa kanyang kinabukasan. Wala siyang anumang pakiramdam ng seguridad sa tabi ni Ouyang Xingwen. Pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang buhay anumang oras. Dapat ba akong humanap ng paraan para makaalis dito? Napaisip si Shanzi habang binabalutan niya si Ouyang Xingwen. Sa kabilang banda, si Wang Er, na nailigtas mula sa pamilyang Ouyang, ay tumingin sa lalaking nakaitim na nakahawak sa kanya. Puno ng kagalakan ang kanyang mga mata sa muling pagsilang. Sa wakas ay nakalabas na siya sa impyerno. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanya, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay tuluyan na siyang nakalabas sa dagat ng paghihirap. Kasabay nito, kinasusuklaman din niya si Ouyang Xingwen. Karaniwang sinisikap niyang pasayahin si Ouyang Xingwen, ngunit naging masungit si Ouyang Xingwen. Tingnan mo kung paano siya binugbog. Kung nailigtas siya ni Ouyang Xingwen sa ibang pagkakataon, namatay na sana siya sa maliit na silid na iyon. Itong bayani, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Nagpasalamat si Wang Er. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng lalaking nakaitim. Tumatakbo pa rin siya. Walang pakialam si Wang Er. Tutal, ang kabilang partido ang nagligtas sa kanya. At saka, hindi ba't ang mga master ay karaniwang malamig? Ito ay normal. Makalipas ang mahigit 20 minuto, naramdaman ni Wang Er na sa wakas ay dinala siya sa isang patio. Alam niyang nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Sa katunayan, ang An Mansion at ang pamilyang Ouyang ay hindi masyadong malayo. Sa bilis ng taong ito, siguradong wala pang 10 minuto bago makarating doon. Gayunpaman, upang maalis ang mga tao sa likod niya at maiwasan ang pagsunod, gumawa siya ng maraming detour. Kaya ngayon, hindi alam ni Wang Er na nasaan mansion siya. Nang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha ay napasigaw siya sa gulat. Young Master An, bakit ka nandito? Sa pagtingin sa lalaking nakaitim na nakatayo sa likod ni An Ziking, si Wang Er, na noon pa man ay mas mabilis ang isip, ay hindi alam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong nag-ayos para sa isang tao na magligtas sa kanya ay talagang mabuting kaibigan ni Ouyang Xingwen na si An Ziking. Wang Er, matagal na tayong hindi nagkita. Anong nangyari sa'yo? Sabi ni An Ziking na may pag-aalala. Noong nakaraan, lumabas si An Ziking upang makipaglaro kay Ouyang Xingwen, at palaging isinama ni Ouyang Xingwen si Wang Er. Kaya, bagamat hindi siya masyadong nakikipag-usap kay Wang Er, magkakilala sina An Ziking at Wang Er. Kasalanan ni Ouyang Xingwen ang lahat. Kinagat ni Wang Er ang kanyang mga ngipin at sinabi. Pagkatapos, tumingin siya kay An Ziking nang may pasasalamat at sinabing, Young Master An, salamat sa pagligtas sa buhay ko. What are you thanking me for? We know each other. Seeing what happened to you, nakikiramay ako sa'yo. Nakangiting sabi ni An Ziking, magpahinga ka muna dito. Kung meron man, bukas na lang natin pag-usapan. Bagamat naramdaman niyang medyo kakaiba ang ngiti ni An Ziking, si Wang Er, na nakatakas lang mula sa impyerno, ay hindi nag-isip tungkol dito. Sa halip, tuwang-tuwa siya na halos lumuhad siya sa harap ni An Ziking at sinabing,
Salamat, Young Master An. Salamat, Young Master An. Napakabuting tao mo. Well, mabuti naman talaga akong tao, haha. Inulit ni An Ziking. Tapos, tumawa siya at tumalikod para umalis. Tumingin si Wang sa likod ni An Ziking na may mga pagdududa. Katutubo niyang naramdaman na may mali, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon. Sa oras na ito, puno siya ng pasasalamat kay An Ziking.